Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Balikbayan Box. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Ayan, tapos na. Sana maswerte itong ginagawa kong entry. Nakakainggit yung mga kagaya kong writers. Ang gagaling nila. May mga award na silang natanggap. Minsan ko pang i-edit itong ginawa ko. Oh, bakit hindi ka pa natutulog, Doming? Ini-edit ko pa itong entry ko, Uncle. Oh, anong entry yan? Oh, ang galing naman. Nakahanap ka agad ng trabaho mo dito? Kahit part-time job lang. Bilib talaga ako. Hindi mo nakaligtaang magsulat ng kwento. Parang pastime ko na ito, Uncle. Boring kasi pag wala akong ginagawa. Balita ko, Doming. Lagi ka daw sumasali sa contest. At nananalo ka, sabi ni Rosa. Minsan lang, Uncle. Pero susubukan ko ulit sumali. Sakaling masungkit ko na ang pinakamalaking premyo. Yan, huwag kang susuko. Pangilan ka nung nanalo ka naman? Third prize lang, Uncle. Oh, not bad. Mataas na karangalan sa ating pamilya yan. Ganyan nga. Subukan mo ulit. At good luck for the second time. For the first prize, okay? First prize agad? Why not, di ba? Hindi masama ang mangarap ng mataas na pwesto. Sige. Good luck na lang sa'yo for the second time. Matutulog na ako, okay? Sana magdilang anghel si Uncle George. I-edit ko na itong ginagawa ko. Pagkatapos, isi-send ko na sa email. Pagkatapos, matutulog na rin ako.
kapatid ko itong tumatawag sa akin sa messenger. Hello, brother! How are you today? Oh, awa ng Diyos, masigla at masaya. Dahil nandito sila Rosa. Kumusta naman kayo dyan? Oh, very fine, brother. Still kicking and jumping. Could you call me? Gusto ko lang kayong kumustahin. Alam ko na boring kayo dyan dahil wala sina Rosa at Doming. Alam ko, naiinis ka na sa akin dahil ako ang dahilan kung bakit hindi pa makauwi-uwi ang mag-asawa dyan sa Pinas. Not much. No good. If you cannot come home yet. If you are here in the barangay, no problem. Oo, mabuti naman kung ganon. Huwag kayong mag-alala. Sabik lang kasi si Sandra sa anak. Alam mo na, magkasama lang ni Sandra si Rosa ay hanggang langit ang kanyang tuwa. No problem, brother. It's fine. Okay. Siya nga pala. Bago sila uuwi, magpapadala ako ng balikbayan bags. Siguro 3 buwan mo lang ngayon bago makarating dyan sa Pinas. Kung hindi madelay. Balikbayan box, brother? Yes. At doon na lang namin ilalagay yung ibang dala ni Rosa para hindi mabigat na dala-dala nila. Baka ma-overweight pa. Sayang lang. Ipaiiwan din lang sa immigration. Ay, ganun ba? Pasensya muna kayo, ha? Kung hindi pa sila makakauwi. On vacation pa sila. Iwas stress muna sa mga kabaranggayan nyo dyan. Ikaw muna ang may stress. Oh, no problem, brother. Tell that to Doming. Okay. Sige. Yan lang muna. Kumusta na lang kay Sophie? Bye, brother. Bye, brother. Gustong-gusto nila na makasama si Rosa. Pero, ay nako, kailan ba talaga sila uuwi? Ay, ano naman ito? Ay, magtiyaga ka, Gustilaw. Ano? Magpapadala sila ng package? Yan ang sabi ni Brother George sa akin nung nag-uusap kaming dalawa. Pero hindi natin alam kung kailan darating. Baka mauna pa sila Rosa. Okay lang yan. Ang importante may balikbayan box tayong darating. Ganun talaga doon sa Hawaii. Matagal daw bago dumating dito sa atin. Hindi kagaya sa ibang bansa. 1 o 2 linggo lang nandyan na. Natanggap na ng pamilya ang hinihintay nilang package. Maalala ko nung unang nagpadalas ng package si Brother George, inabot ng 45 days. Baka ngayon mabilis na ang pagpapadala nila. Kasi anong sabi nila? Advanced technology? Oo. Kung wala ang mga advanced technology na yan, talagang matagal. Kung wala ang mga gadget na yan. Ano kaya ang laman ng balikbayan box na? Malay ko. Yung mga excess baggage daw nila Rosa. At marami pang iba. Ay, kapisana no. Sige, pupunta ako sa opisina ni Mayor. Alis ka ba? Ay, oo, mamamalingki ako. Dadaan din ako sa punerarya. Sige na. Sabay na tayo. Alis na tayo. Kung ganon, hindi pa makakauwi si Doming, Chairman? Hindi pa. At hindi ko alam kung kailan sila uuwi. May pinapagawa raw kasi ang kapatid kong Hawaiano sa kanila. Maswerte si Doming, ano?
Kasi napangasawa niya si Rosa na anak niyo, Chairman. Bakit mo nasabi yan? Ay, tingnan mo naman, Chairman. Mula dito sa Hingalo, nakapunta sa Hawaii. At hanggang ngayon, nandun pa siya. Talagang ganyan. Mag-asawa sila ni Rosa. May pinapagawa pa kasi yung kapatid ko. Hindi bale, malapit na silang uwi o darating. Ay, pero daig ko pa siya, Chairman. May kapatid din ako sa Canada. Ano? Akala ko kinuha ka nila doon. Sinungaling ang kapatid kong yun. Nakapunta Nakapunta lang sa abroad. Nakalimot na siya. Teka. Parang may galit ka sa kapatid mo. Ay, mayabang nga. Nakapag-asawa lang ng foreigner. Akala mo kung sinong mayaman? Ano? Bakit? Ano bang lahi ang asawa ni Indang? Negro. Ganun ba? Ay, walang pakinabang ang kapatid kong yun. Hindi man lang magpadala ng package sa amin. Baka maraming ginagawa, kaya hindi kayo maalala. Ang sabi niya noon sa amin, mayaman daw yung napangasawa niya. Pero nasaan na? Hindi man lang kami maambunan ng grasya. Meron at meron yan. Ganyan talaga ang buhay. Kapag may kamag-anak ka na nasa malayong lugar, hindi natin alam kung ano ang kanilang kalagayan. Bakit hindi kayo nagtatawagan? Ang nanay ko lang tinatawagan nila. Baka naman may problema siya. Malay ko ba? Nabanggit sa akin ng nanay ko nung isang araw na may hinihintay silang padala. Para lang daw sa kanila. Isang balikbayan box daw. Sigurado, para sa inyong lahat yun. Ang balikbayan box na tinatawag ay malaking kahon. Hindi kayang buhatin ng isang tao lamang. Sa nakikita ko sa iyo ngayon, Kagawad, nagtatampo ka sa kapatid mo. Baka naman may nagawa ka sa kanyang hindi niya nagustuhan. Mayabang. Naasar ako sa kanya. Hindi kagaya ng iba dyan na nakapag-asawa ng foreigner. Gustong-gusto nilang magbigay sa mga kamag-anak nila. Ay, ibang-iba si Indang. Di ba nabanggit mo sa akin kagabi na naaasar si Kagawad Surot doon sa kapatid niya na nakapag-asawa ng negro? Oh, bakit? Umuwi yung kapatid niya. Nandito na sa Pilipinas. Talaga? Diyan malalaman kung talagang masama ang ugali ng kapatid niyang yun. Maganda yung kapatid niya. Pero alam mo, hindi ako naniniwala doon sa sinabi ni Kagawad na masama ang ugali ng kanyang kapatid. Mabuti naman at uuwi siya. Kasama ba ang asawa? Oo, parang sinadya nga. Umuwi yung kapatid niya para mapatunayan yung akusasyon ni Kagawad. Ano kaya ang tunay na dahilan bakit siya umuwi dito sa Pilipinas? Ang narinig ko, magninegosyo yata sila. Ganun ba? Gusto kong makausap. Makakausap mo din yun kapag pumunta na doon sa barangay hall. Kukuha ng barangay permit para sa kanyang negosyo. Magandang oras, Mami Sophie. Ganoon din sa'yo. Ikaw si... Ako po, si Indang. Ganun. Muntik mo na akong di makilala, ha? So beautiful ba ako, Mami Sophie? Oo nga. Halika. Pumasok ka. Maupo ka. Thank you, Mami Sophie. Bumabata ang pakiramdam sa tawag mong yan sa akin. Mami, ha? Opo. Bagay sa inyo na tawagin kayong mami. Para medyo class ang dating. Hindi ba, auntie? Hindi ba okay? Okay naman.
At saka, sa tingin ko, hindi kayo tumatanda. Imagine, almost 10 years na hindi tayo nagkita. Ganyan pa rin ang mukha nyo hanggang ngayon. Ah, talaga? Eh, salamat naman kung ganun. May pasalubong ako sa inyo. Pasalubong? Oo naman. Para sa inyong dalawa ni Rosa. Ay, nasan pala si Rosa? Nasa Hawaii. Pinagbakasyon sila ng kanyang Uncle George doon. Ay, ganun ba? Mabuti pa si Rosa. Pahaway-haway na lang. Ang sarap ng buhay niya. Ang uncle niya ang gumastos sa lahat. Ay, ganun ba? Marami akong pasalubong sa inyo. Kaya lang, hindi pa dumarating yung balikbayan box namin. Nauna kaming dumating. Isa ka na palang businesswoman, ano? Ang ganda ng buhay mo. Mahirap din ang buhay doon sa ibang bansa. Kaya, subukan naming magnegosyo dito. Si Uncle Gusting pala. Nasa barangay hall, siyempre. Puntaan mo na lang siya doon. Ha? Dito na lang kami mag-usap sa bahay niyo. Ayaw kong pumunta sa barangay hall. Baka makita ko yung kapatid kong kagawad. Bakit? May alitan ba kayo sa kapatid mong kagawad? May problema ba? Kon kasi, napakasiloso. Ang sabi niya sa akin, palamunin daw ako. Pero siya naman ang palamunin. Kaya ayaw kong pumunta doon sa barangay hall. Hintayin ko na lang dito si Uncle Gustin. Akala ko kung sino ng magandang naghihintay sa akin. Ikaw pala, Madam Balikbayan. Ha? Madam talaga? Siyempre, bagay mong matawag ng Madam. Hindi naman ako nagtuturo. Kundi naging domestic helper lang ako sa Singapore. Kahit na, nanggaling ka na pala sa Singapore. Ay, opo. Nakipagsapalaran ako doon. Pagkatapos, nag-apply ako sa Canada. At doon ko natagpuan ang aking kapalaran na isang maitim na tao. Grabe ka naman. Maitim na tao. Yan kasi ang tawag sa kanya ng kapatid kong kagawad. Maitim na tao. Kaya kung minsan naiinis ako sa kanya. Pero bakit nainis sa'yo yung kapatid mong yon? Sa anong dahilan? Inggitiro yan kasi. Maramot daw ako. Pero, hinahayaan ko na lang. Oo, pabayaan mo na lang. Para hindi na lalaki ang alitan nyo. Importante, hindi ka maramot. Patunayan ko yung sinabi niyang yan. Hindi totoo ang akusasyon niya. Isa kasi yan sa mga problema ng kamag-anak. Kung medyo umangat yung isang tao, lalo na kapag may abroad, nakaugalian na ng mga tao o kamag-anak dito sa Pinas na may pasalubong. Kung wala kang maibigay o pasalubong sa kanila, sabihin nilang maramot ka. Tama ka. Pero anong sadya mo sa akin? Bakit ka pumunta dito sa bahay? Kahit sa barangay ho na lang sana. Nung nandun pa ako sa ibang bansa, nagpadala ako ng package at nakapangalan sa aking kapatid na kagawad. Pero ang inilagay kong address ay sa barangay home. Kaya hintayin yung dumating doon, Uncle. Bakit mo doon pinadala? Gusto kong malaman kung ano ang magiging reaksyon niya. At kayo mismo ang magsasabi sa akin. Ang ibig mong sabihin, titignan ko kung ano ang kanyang sasabihin. Ang pagkaalam ko, may guide yun sa'yo. Kaya mabuti naman at doon mo pinadala sa barangay hall.
May kanya-kanyang pangalan ang nasa loob ng box na yon. Kaya, walang makakapagreklamo. Hindi nila pwedeng kunin kung hindi ang sa kanila. Ikaw palang kagawad of the day, kagawad. Ay, opo, chairman. Kagawad Surot, may naghahanap sa'yo. Ha? Sino? Cargo truck yung sasakyan, may package ka yata. Ha? Ano? Package? Saan naman nang galing ang package na yan? Ang mabuti pa, tignan mo, kagawad. Ang tagal mo naman. May chocolate sana. Diyan. Diyan mo na lang ilagay. Ang laki namang balikbayan box na yan. Ikaw ha, kagawad? Mapagkunwari ka. Ay, hindi ko naman inaasahan na may darating akong package. Malay ko ba? Galing sa kapatid kong sinasabi ko sa inyong madamot. Tignan mo yan. Kung maramot ang kapatid mong yon, bakit sa pangalan mo pinadala? Iisa lang ang ibig sabihin nun. Malaki ang tiwala niya sa'yo. Kasi kapatid ka niya. Magkapatid kayong dalawa. Iisa ang pinanggalingan niyo. Nahihiya tuloy ako sa inyo, chairman. Pinasama ko ang kapatid ko na si Indang. Walang problema, kagawad. Pero parang pangit pakinggan kung ang balikbayan box na yan ang dahilan. Kaya naliwanagan ang mali mong asal. Nakakahiya talaga, chairman. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Ang importante, hindi ka magmumukhang balikbayan box. Pakitunguhan mong mabuti ang kapatid mo. Hindi yang nag-iisip ka ng mali sa kanya. Hindi ka lang nabigyan, sinabi mong maramot. Ay, naku. Ayan. Napakalaking balikbayan box ang dumating. Naku naman, balikbayan box lang? Balikbayan box lang. Wala ang katapat mo, kagawad. Nanaginip ako tungkol sa balikbayan box. Diyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Doming, pwede lahat. Inihahandog sa inyo ang #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.